Sales lady ka lang. Anong ginagawa mo sa party na to? Mariing bulong ng isang bisita habang tumatawa ang mga sosyal na panauhin. Suot ni Selena ang pinakamagandang damit niyang naipon. Pero sa mata ng ina ng nobyo niyang si Alden, isa lang siyang babaeng hamak. Hindi karapat-dapat. Ipinakilala siya sa harap ng mga kakilalang negosyante bilang ang nobya na nagtatrabaho lang sa department store. Tila nilunod siya ng kahihiyan. Pero bago pa tuluyang lamunin ng pangmamaliit ang dangal niya, isang hiyawan ang bumalot sa party. 5 presidential limousine ang sabay-sabay na huminto sa harap ng mansyon. Ito ba ay para kay Selena? Pinagpapawisan si Selena kahit malamig ang aircon ng sasakyan. Nakasuot siya ng simpleng beige na bestida. Binili pa niya sa discounted rack sa department store kung saan siya nagtatrabaho bilang sales lady. Mahigpit ang hawak niya sa clutch bag habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang tanong. Ano kayang sasabihin ng mama ni Alden sa akin? Relax lang, Sel. Hindi naman ganyan ka-stricta si mama. Sabi ni Alden sabay hawak sa kamay niya. Napatingin naman si Selena sa nobyo at pilit na ngumiti. Gwapo ito sa kanyang navy blue na long sleeves at nakaayos na buhok. Galing sa isang kilalang pamilya sa negosyo si Alden, ang mga Villarosa. May-ari ng isa sa pinakamalaking chain ng furniture sa bansa. Samantalang siya, taga-benta ng sofa. Sorry Alden pero hindi ko talaga maiwasang kabahan eh. Iba yung mundo ninyo. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Mahina niyang tugon. Sa tabi ko, sabi naman ni Alden, sabay halik sa likod ng kamay ni Selena. Wala silang karapatang husgahan ka, lalo na si mama. Basta maging totoo ka lang sa sarili mo. Ako nang bahala. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang sasakyan sa harap ng malamansyong bahay ng mga Villarosa. Mula sa gate pa lang ay tanaw na ang malawak na hardin, fountain at eleganteng chandelier na nakasabit sa harap ng entrada. May mga naka-uniform na staff sa gilid at may valet pa na agad namang lumapit para kunin ang susi ng kotse. Grabe, bulong ni Selena sa sarili. Ni sa panaginip, hindi niya inakalang makakapasok siya sa ganitong klaseng tahanan. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang babae. Matangkad, maputi, elegante at halatang sanay na sa high society. Siya si Ramona Villarosa, ang ina ni Alden. Suot nito ang pearl necklace na katumbas na ng 3 taon na sahod ni Selena. Ma, this is Selena. Masiglang pakilala ni Alden. Girlfriend ko. Bahagya namang kumunot ang noon ni Ramona pero agad ding napalitan ng isang pilit na ngiti. Nilapitan nito si Selena at parang sinusuri mula ulo hanggang paa. Ah, ikaw pala si Selena. Malumanay na tono ng ginang pero may halong lamig ang bawat salita. Sales lady ka raw, sabi ni Alden. Biglang nag-init ang pisngi ni Selena. Hindi niya alam kung dapat ba siyang ma-flatter na alam nito ang tungkol sa kanya. O may insulto sa tono ng tanong. Opo ma'am, sagot niya na pilit ang ngiti. Sa furniture section po ako. Nagkatinginan na mag-ina. Si Alden, tila ramdamang tensyon ay agad na nagsalita. Ma, si Selena ang pinakamasipag at pinakamabait na tao sa buong mundo. Mahal na mahal ko siya. Tanging tugon ni Ramona. Tara, halina kayo sa loob. May dinner tayo with some friends from the board. Habang kumakain sila sa mahabang dining table na may silverware at mamahaling crystal glass, pilit na iniinganyo ni Alden si Selena na makisama. Ngunit ramdam niya ang mga tingin ng ilang bisita, lalo na ang mga babaeng ka-close ni Ramona. Isa na rito si Cheska, ang ex-girlfriend ni Alden, na isang anak ng diplomat at fashion influencer pa. So, Selena, how's life in retail?
Tanong ni Cheska. Nakangiti pero punong-puno ng patronizing tone. Must be fun being on your feet all day. Parang sinaksak ang puso ni Selena pero ngumiti siya. Well, hindi madali, pero rewarding. Nakakatuwang tumulong sa customers na makahanap ng bagay na sasaya sila. Napangiti naman si Alden. Ngumiti rin si Ramona. Walang emosyon. I hope you realize, Selena, ang mundong ginagalawa namin ay ibang-iba. And you're not exactly prepared for it. Hindi naman makakibo si Selena. Para siyang napako sa kinauupuan. Pero pilit pa rin siyang ngumingiti. Para kay Alden. Para kay Alden. Matapos ang hapunan, inalok siya ni Ramona ng tea sa garden. Maganda ang tanawin. Pero malamig ang ihip ng hangin. At mas malamig pa ang pakikitungo ni Ramona. Selena, simula ng ginang. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Hindi kita gusto para kay Alden. Hindi kita minamaliit, pero alam mong hindi kayo tugma. Napayo ko si Selena, mahigpit ang hawak sa tasa. Kung gusto mo, bibigyan kita ng 5 milyon. Ayusin mo ang buhay mo. Lumayo ka sa anak ko. Namutla si Selena. Pasensya na po, ma'am. Pero hindi po ako nabibili. Hindi ko po mahal si Alden dahil mayaman siya. Mahal ko siya dahil siya si Alden. Tumayo si Ramona at tumingin sa kanya ng matalim. You'll regret this. Pagbalik sa loob, lumapit si Ramona kay Alden at ipinakilala si Selena sa lahat ng bisita bilang ang nobyang nagtatrabaho sa department store bilang sales lady. Iba't ibang bulungan ang narinig ni Selena. May ilan pang napatawa ng pabulong. Si Cheska ay bahagya namang napangisi habang tumikim ng wine. Nanliit si Selena sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang laruan na nilantad para pagtawanan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pero nilunok niya ang sakit. Sa loob ng engranding party, isang hamak na sales lady ang naroon. Pinipilit magpakatatag habang ang puso niya ay unti-unting nadudurog. Makalipas ang ilang araw mula sa engranding party ng mga Villarosa, hindi pa rin mawala sa isip ni Selena ang mga bulungan. Suliyap at ngiti ng pag-iinsulto ng mga bisita. Habang nakatayo siya sa loob ng department store kung saan siya nagtatrabaho, paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang eksenang ipinakilala siya ni Ramona bilang isang sales lady. Nasa gitna siya ng pagpapakita ng bagong recliner chair sa isang customer habang bigla siyang natulala. Hindi niya napansin na tapos na pala siyang kausapin ng customer at nakatingin ang manager sa kanya mula sa counter. Selena, okay ka lang ba? Tanong nito. Napilitan siyang ngumiti. Ay, sorry po ma'am, medyo puyat lang po. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang puyat ang dahilan ng kanyang lungkot. Isa lang ang sigurado, pinahiya siya. At hindi niya kayang palampasin ito nang walang paliwanag. Kinagabihan habang pauwi, hindi naman mapakali si Selena. Hawak-hawak niya ang maliit na papel kung saan nakasulat ang address ng isang private event. Isang art exhibit na dadaluhan ng mga Villarosa, kabilang na si Ramona. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magpunta, pero may isa siyang layunin. Humarap sa ginang at ituwid ang lahat. Pagdating sa venue ng exhibit, suot niya ang bestidang hiniram niya sa kapitbahay at make-up na pinilit niyang ayusin sa sarili. Hindi man siya kasing ganda ng mga bisitang naroon, tumayo siya ng may dangal. Hindi siya nahirapang makita si Ramona. Nasa gitna ito ng grupo ng mga matataas sa personalidad at business partners. Huminga ng malalim si Selena bago lumapit. Good evening po, Ma'am Ramona. Bati niya na bahagyang nakangiti. Tumingin ng ginang sa kanya at bahagyang nagtaas ng kilay. Oh, Selena, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po sana makausap kayo, kahit maiksi lang po.
Now? Tanong ni Ramona na halatang naiinis. Pero bago pa makatanggi, nilapitan sila ni Alden, dala ang 2 baso ng wine. Selena, akala ko hindi ka darating. Masayang bati ng binata. Napalingon si Ramona at napilitan na lang na sumama kay Selena sa isang sulok ng venue. Ma'am, panimula ni Selena. Mahina pero buo ang boses. Gusto ko lang pong malaman kung ano pong dahilan at bakit niyo ako ipinakilala sa harap ng lahat sa party ninyo sa paraang iyon. Wala naman po akong masamang intensyon. Tumawa si Ramona, isang malamig at matalas na tawa. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Sales lady ka naman, diba? Anong masama sa pagsasabi ng totoo? Wala naman pong masama sa pagiging sales lady, pero ang tono po ninyo, ang paraan ng pagsabi ninyo parang gusto po ninyo akong ipahiya. Ramona leaned closer at bumulong. Ganon din naman ang nangyari, hindi ba? Napansin mo ba ang tingin nila sa'yo? Hindi ka nila tinanggap, Selena. At hindi ka rin matatanggap sa pamilya ko. Kinuyom ni Selena ang kanyang mga palad. Pero, mahal ko po si Alden. Hay nako, bata pa si Alden. Madaling maakit sa mga mukhang kaawa-awa. Pero balang araw, maiintindihan niya rin na hindi pwedeng isugal ang pangalan namin para lang sa isang babae na nagbebenta ng kutsyon sa mall. Matagal na natigilan si Selena, ngunit sa halip na umiyak, ngumiti siya ng payapa. Pasensya na po ma'am pero hindi po ako umaasa sa awa ninyo. Hindi ko kailanman pinilit ang sarili ko sa mundo ninyo. Mahal ko lang po si Alden at gusto kong maging totoo sa kanya. Ramona took out a checkbook mula sa kanyang designer bag. Ito na lang. Let's save each other the trouble. Puno ng pagkabigla si Selena habang sinusulatan siya ni Ramona ng halagang 5 milyon. Pera? Tanong niya. Babayaran niyo ako para layuan ko ang taong mahal ko? Ramona smirked. Consider it as a gift. Gamitin mo para mapaayos ang buhay mo. Mag-aral ka ulit. Magnegosyo. Anything. Basta layuan mo si Alden. Hindi ko kailangan ng mahirap sa pamilya ko. Hindi na makapaniwala si Selena sa narinig. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, magpaliit ng galit pero mas nanaig ang kanyang dignidad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen at isinara ang checkbook. Hindi po ako for sale. Umalis siya sa harap ni Ramona, walang lingon-lingon. Ngunit bago siya makalabas sa event, narinig niyang tinawag siya sa stage ng MC. Andito pala sa ating event ang kilalang designer na si Cheska Estrella, ang dating kasintahan ni Mr. Alden Villarosa. Napatingin si Selena at nakitang kaakbay na ni Alden si Cheska sa entablado. Habang pinapalakpakan ng audience, sumama ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay ikinukulong siya sa isang mundong hindi para sa kanya. Gusto naming ibalita na magsasama kami sa isang collaborative fashion campaign, ani Cheska habang nakatingin direkta kay Selena. Doon na sumabog ang luha ni Selena. Hindi niya nakanaya. Lumabas siya ng building, tinanggal ang sapatos at naglakad ng nakayapak. Umulan, parang sinadya ng langit na sabayan ang kanyang dalamhati. Hindi niya alam kung paano uuwi. Wala na siyang lakas para humarap kahit kanino. Pero alam niya sa puso niya, hindi siya tatalikod sa kanyang sarili, kahit pinahiya siya. Hindi niya kailanman ikinahiya kung sino siya. Sa di kalayuan, natanaw niya si Alden na tila nagmamadaling sundan siya. Ngunit mabilis siyang sumakay sa unang taxi at isinara ang pinto. Sa tabi lang po, may hinang utos niya sa driver. Habang pinupunasan ng kanyang luha, paulit-ulit ang tanong sa isip niya. Worth it pa ba? Basa ng ulan, basa ng luha. Iyon ang itsura ni Selena habang bumababa ng taxi sa harap ng kanilang inuupahang maliit na apartment sa Maynila.
Wala siyang dalang payong at ang manipis niyang bestida ay dumikit sa kanyang balat. Ngunit ang pinakamasakit, hindi ang lamig ng gabi, kundi ang init ng kahihiyang hindi niya makalimutan. Tahimik niyang binuksan ang pintuan at sinalubong siya ng amoy ng sinangag na kanin at pritong tuyo. Nasa kusina ang kanyang ina, si Letty, habang nagluluto ng hapunan kahit 10 oras na ng gabi. Anak, akala ko ba may event kayo ni Alden? Hindi ka ba doon kakain? Tanong ni Letty habang nilalagay ang ulam sa mesa. Ngumiti si Selena, pilit at niyakap si Letty mula sa likod. May sakit ang tiyan ko, ma. Hindi ko tinapos ang event. Pinilit niyang itinago ang basang mata at mabilis na dumiretso sa kwarto. Pagkasarado ng pinto, saka siya muling pumatak sa sahig. Hawak-hawak ang unan habang pinipigilan ng hagulhol na kanina pa gustong kumawala. Bakit ganito? Bakit parang hindi sapat ang pagmamahal ko? Kinabukasan, habang nagwawalay si Letty sa labas ng bahay, dumaan ang kapitbahay nilang si Aling Mercy. Matalik na kaibigan at dating kasamahan niya sa palengke. Nakita ko sa social media yung party ng Villarosa, Letty. Bungad ni Mercy na maingat ang tono. Andoon si Selena, kasama si Alden. Napangiti naman si Letty. Oo, invited siya. Mabait naman yung nobyo niya. Napabuntong hininga si Mercy. Letty, baka gusto mong malaman. May nangyari raw sa party na yon. Maraming nagkukwento. Parang ipinahiya raw si Selena sa harap ng mga bisita. At sinabi raw ng ina ni Alden na sales lady lang siya. May mga kumakalat nga na video online. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Letty. Anong sinabi mo? Inaawat ko na nga yung anak kong si Jessie kagabi sa kapapanood eh. Letty, kitang-kita sa video nilait si Selena sa harap ng maraming tao. Hindi na nakasagot si Letty. Halos malaglag ang hawak niyang walis. Mabilis siyang pumasok ng bahay. Iniwan ng bisita ang kaibigan. Tinungo niya ang kwarto ng anak at doon niya naabutan nakaupo si Selena sa kama. Tila walang ganang bumangon. Anak, malumanay na tawag ni Letty. Ma, sagot ni Selena na agad na pinunasan ng mata. Okay lang ako, pagod lang. Sabihin mo sa akin ang totoo, Selena. Mariing tanong ni Letty na upo sa tabi niya. May nangyari ba sa party? Pinahiya ka ba talaga ng ina ni Alden? Nagpumilit si Selena ng umiti pero hindi niya nakinaya. Napayuho siya habang dumadaloy ang luha. Ma, nasinaktan ako pero hindi gamit ang kamay, kundi salita. Sa harap ng mga mayayaman, ipinakilala akong parang wala akong halaga. Pinatawan ako ng tingin na para bang basura ako. Yumakap agad si Letty sa anak. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Wala namang magagawa kung sasabihin ko. Ayokong dagdagan pa ang problema mo. Sanay naman na akong tiisin, di ba? Naluha si Letty. Hindi mo kailangang tiisin na mag-isa ang lahat, anak. Hindi mo dapat tinatanggap ang ganyang trato. Kahit pagaling sa mayaman, wala silang karapatang tapakan ka. Ma, inaalok pa ako ng 5 milyon para layuan si Alden. Napasinghap si Letty. 5 milyon? Para saan? Para lumayo ka? Tumango si Selena. Pero hindi ko tinanggap, ma. Hindi ako nabibili, ma. Kahit anong sabihin nila, alam ko ang halaga ko. Hinaplos ni Letty ang buhok ng anak. At doon ako pinaka-proud sa'yo, anak. Hindi ka nabibili. Hindi ka sumuko. Pero sana nalaman mo agad ang tungkol sa iyong ama. Napakunot noo si Selena. Ang aking ama? Umiling si Letty. Pinilit pigilan ng sasabihing sekreto. Pero wala yun, hayaan mo na muna. Basta tandaan mo.
Hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo sa isang mundo na hindi ka tinatanggap. Tumango si Selena, ngunit ramdam niya may tinatago si Letty. Kinabukasan habang nasa trabaho si Selena, nakatanggap siya ng bulaklak mula kay Alden. Nakasulat sa card, "I'm sorry for what happened. Can we talk?" Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Mahal niya si Alden. Ngunit, gaano kalayo ang kaya niyang marating kung palaging may humahadlang? Sa kabilang banda, si Letty ay hindi naman mapakali. Hindi niya na matiis ang bigat sa dibdib. Habang tumitingin siya sa lumang kahon sa aparador, nakita niya ang iisang larawan. Isang lalaki naka-Amerikana. Katabi niya habang karga si Selena noong sanggol pa ito. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Para sa anak kong si Selena, mula kay RS." Pinagmasdan ni Letty ang larawan at napabuntong hininga. Panahon na sigurong sabihin sa kanya ang totoo. Lunes ng hapon, maagang natapos ang shift ni Selena sa department store, kaya nagpasya siyang dumaan sa isang coffee shop malapit sa opisina ni Alden. Kahit may kirot pa rin ang puso niya mula sa mga nangyari, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Mahal niya si Alden, at sa kabila ng sakit, umaasa pa rin siyang magbabago ang takbo ng kanilang sitwasyon. Nang dumating si Alden, agad siyang lumapit at yumakap kay Selena. "I'm so sorry, Selena," bulong nito. "Hindi ko alam na gano'n ang gagawin ni Mama. Ngayon ko lang nalaman ang totoo." Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Selena. "Sinabi ko naman sa'yo dati pa, Alden. Hindi madali ang mundo ninyo. Hindi ko ginustong humarap sa kahihiyan na gano'n. Pero gusto ko sanang ipakita sa kanya na mahal kita." Napahawak naman si Alden sa pisngi ng nobya. "Mahal na mahal kita, Selena. At kahit anong gawin ni Mama, hindi ko pababayaan ang relasyon natin." Huminga ng malalim si Selena. "Pero Alden, hanggang kailan mo kakayanin? Kaya mo ba akong ipaglaban ng buong buo?" "Gagawin ko ang lahat. Sa totoo lang, kakausapin ko mamaya si Mama. Gusto kong malinawan ang lahat." Kinagabihan, dumating si Alden sa mansyon ng mga Villarosa. Naabutan niya si Ramona sa veranda, umiinom ng mainit na tsaa habang abala sa pagbabasa ng business reports. "Ma," panimula ni Alden, "kailangan nating mag-usap." Hindi tumingin si Ramona, pero alam niyang seryoso ang anak. "Tungkol saan?" "Kay Selena," diretsong sagot ni Alden. Ramona closed the folder and looked up. Siya na naman." "Mama, alam kong pinahiya mo siya sa party at hindi ko mapapalagpas to. Sumusobra ka na." Ramona raised an eyebrow. "Sumusobra? Ako?" Tumayo siya at inilapag ang tsaa sa mesa. "Anak, ginagawa ko lang ang tama. Pinoprotektahan kita. Akala mo ba madali para sa akin na makitang pinapalitan mo ang kinabukasan mo para sa isang babaeng may damit na laging may tag price? Ma, hindi mo siya kilala. Mabuti siyang tao. Wala siyang masamang ginagawa. Bakit ba kailangan sirain mo kami?" Huminga ng malalim si Ramona, sabay kunot ng noo at sumimangot. "Kahit kailan, hindi mo ako naiintindihan. Ako ang iyong ina. At kahit ilang beses mong piliting itulak ako palayo, tandaan mo, wala akong ibang gusto kundi ang ikabubuti mo." Nagulat si Alden nang biglang tumulo ang luha ni Ramona. "Mahal na mahal kita, anak. Kung papayagan mong pumasok sa pamilya natin ang babaeng yon, hayaan mong pagtawanan tayo ng mga tao. Hayaan mong masira ang reputasyon ng Villarosa. Hindi ko kaya." Alden softened. "Ma, hindi ang status ang nagpapakilala sa tao. It's the character. Kung kilala mo lang si Selena." "Kilala ko na siya," sabat ni Ramona. "At wala akong balak na makilala pa siya ng mas malalim.
Kaya kung talagang mahal mo ko, respeto mo ang desisyon ko. Hindi naman nakasagot si Alden. Sa kabila ng galit niya, nahuli pa rin siya sa bitag ng emosyon ni Ramona. Mula pagkabata, sanay siyang pakinggan at sundin ang kanyang ina. Matalino, desente at mapagmahal ito sa kanyang paraan. Ngunit ngayong may sariling puso na siyang pinipiling sundin, para bang ang bawat salita ni Ramona ay bumabalot pa rin sa kanyang kalayaan. Kinabukasan bumisita si Alden sa apartment ni Selena. Inabutan niya itong naglalaba sa harap ng bahay habang si Letty ay nasa loob at nagluluto. "Hi," mahinang bati ni Alden. Napalingon si Selena at pinilit ng ngumiti. "Nagkita na ba kayo ng mama mo?" Tumango si Alden. "Oo, kinausap ko siya kagabi." "Anong sabi niya?" Napalunok si Alden. "Well, she said she doesn't want to lose me. At kung pipilitin ko raw ang relasyon natin, parang pinipili ko na raw na kalabanan siya." Napayo ko si Selena. "So, anong pipiliin mo?" Tumingin si Alden sa kanya, halatang punong-puno ng pagkalito. "Hindi ko alam. Ayoko mawala ka. Pero ayoko ring masira ang relasyon ko kay mama. Hindi ko na alam kung anong tama." Napatawa si Selena ng mapait. "Alam mo ba kung anong masakit, Alden? Ako ang biktima. Ako ang nilait. Ako ang pinahiya. Pero ako pa rin ang kailangang umintindi. Selena, ayoko ng pilitan." Sabat niya. "Kung hindi mo ako kayang ipaglaban, sabihin mo. Huwag mo na akong paasahin." Naglakad si Alden papalapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi kita pakakawalan." Ngunit sa loob ng bahay, naririnig ni Letty ang lahat. Sumilip siya mula sa bintana at habang pinapanood ang anak, ay bumabagabag sa kanyang loob. Hanggang kailan magtitiis si Selena? At hanggang kailan niya ito hahayaang masaktan? Sa kanyang dibdib tila may tinig na paulit-ulit na nagsasabi, "Sabihin mo na sa kanya ang totoo." Lumipas ang 2 linggo mula nang mangako si Alden na hindi niya iiwan si Selena. At sa unang mga araw, tila unti-unti na ring natanggap ni Selena na baka nga posibleng magbago ang ihip ng hangin. Mas naging sweet si Alden. Madalas siyang sinusundo sa trabaho. At isinama pa siya sa isang intimate dinner kasama ang ilang kaibigan na mas mababait kesa sa mga elitistang bisita ng ina nito. Ngunit kahit anong saya, palaging may nakasabit na ulap sa pagitan nila. Ang presensya ni Ramona. "Ma," bungad ni Alden isang gabi habang sila'y naghahapunan sa mansyon. "Napag-isip-isip ko po. Kung gusto niya talaga makilala si Selena, siguro pwedeng magsimula kayo sa maayos na pag-uusap." Hindi sumagot si Ramona agad. Tiningnan lang nito ang anak at marahang inilapag ang kutsara. "Kung talagang seryoso ka sa babaeng yon, may isang kondisyon ako," sagot naman ni Ramona. Kalmado ngunit matalim. "Hindi kayo pwedeng bumukod. Kung sakaling ikasal man kayo, dapat ay dito kayo titira. Gusto kong nakikita kung paano siyang makikisalamuha sa tunay nating mundo." Naguluhan si Alden. Hindi ba't mas magiging magaan kung magkahiwalay tayo ng tirahan, ma? Baka kasi mas lalo lang lumala ang tensyon ninyo." "Hindi," mariing sagot ni Ramona. "Kapag bumukod kayo, ituturing kong itinakwil mo na ako. At ayoko marinig yan, Alden. Isa lang ang gusto ko. Kung tunay mong mahal ang babaeng yon, ipakita mong kaya niyang sumabay sa buhay natin. Dito mismo, sa pamamahay ko." Nabigla si Alden. Alam niyang isa itong uri ng pagkokontrol. Ngunit sa mga mata ni Ramona, ito ang sinasabi nitong pagbibigay ng pagkakataon. Kaya sa halip na kumontra ay tumango siya. "Sige po, ma. Subukan natin."
Kinabukasan, masayang ibinalita ni Alden kay Selena ang plano. Sel, I talked to Mama. Bungad niya habang magkasabay silang kumakain ng fishball sa kalye. Pumayag na siyang subukan ka, pero may kondisyon. Napangiti naman si Selena. Talaga? Anong kondisyon naman? Kung sakaling ikasal man tayo, hindi tayo pwedeng bumukod. Dito raw tayo titira sa bahay nila. Napawi ang ngiti ni Selena. Ha? Doon tayo titira sa bahay ng mama mo? Tumango si Alden. Oo, I know it's complicated pero sabi niya, gusto raw niyang makita na marunong kang makasama. It's her way of giving you a chance. Napayuko si Selena. Alam mo Alden, parang mas lalo pa akong sinubok kaysa binigyan ng chance eh. Parang gusto lang niya akong bantayan, hindi naman tulungan. Huwag mo munang isipin yun, sagot ni Alden. Basta ang mahalaga, pumayag siya. Ito na yung simula. Ngunit sa puso ni Selena, may kaba. Hindi niya mawari kung anong klaseng laban ang pinapasok niya. Sa bawat paglapit niya kay Alden, parang mas lalo siyang nalalapit sa isang patibong. Sa mga sumunod na araw, sinubukang bumisita ni Selena sa mansyon upang maging pamilyar sa kapaligiran. Formal siyang tinanggap ni Ramona, ngunit halatang pilit ang pakikitungo nito. Selena, sabit ni Ramona habang isang hapon nagkakape sila sa terrace. Alam kong mahirap para sa iyo ang ganitong environment. Wala kang yaya, wala kang tagalinis. Marunong ka bang magpatakbo ng isang household? Marunong po ako maglaba, maglinis at mag-budget kahit maliit lang ang kita. Sagot ni Selena, magalang ngunit buo ang loob. Siguro mas kaya ko pang magpatakbo ng tahanan dahil alam kong lahat iyon ay pinaghihirapan. Napangisi naman si Ramona. Matalino ka rin sumagot. Hindi po ako sumasagot para makipagtagisan ng talino, ma'am. Sagot naman ni Selena. Sumasagot lang ako para hindi niyo ako maliitin. Tumahimik si Ramona, ngunit sa loob-loob niya, tila may kakaiba sa dalagang ito. Ibang-iba kay Cheska o sa mga anak ng business partners niya. Hindi lamang basta matibay, may prinsipyo. Habang patuloy na sinusubukang mag-adjust ni Selena sa bagong dinamika ng kanilang relasyon, hindi niya mapigilang mapagod. Ang bawat kilos niya ay parang sinusukat. Ang bawat salita ay tila inaabangan ng pagkakamali. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kwarto ay dumating si Alden. Napansin kong tahimik ka nitong mga araw, Sel. Puna niya. Napabuntong hininga naman si Selena. Alden, gusto ko lang maging totoo sa'yo. Nahihirapan ako. Umupo naman si Alden sa tabi niya. I know, pero sa dulo ng lahat ng to, magiging tayo pa rin. Wala tayong susukuan. Tumingin si Selena sa kanya, malungkot ngunit matatag. Pero parang unti-unti tayong nawawala sa gitna ng gulo. Hindi ba dapat kapag nagmamahalan, gumagaan ang pakiramdam? Bakit parang mas lalo ako nabibigatan habang lumalapit ako sa'yo? Natahimik si Alden at doon nagsimula ang lamat. Hindi dahil sa pagkawala ng pagmamahal, kundi sa pagdududa. Kung sapat pa ba ito sa dami na humahadlang. Tahimik ang buong bahay habang nakaupo si Letty sa kanyang kama. Hawak-hawak ang lumang kahon na matagal niya nang itinago sa ilalim ng aparador. Sa loob nito ay may mga liham, lumang larawan, at isang lumang pulang sobre na may nakasulat na RS. Isang linggo na ang lumipas mula nang makita niyang muling umiiyak si Selena dahil sa tensyon kay Ramona. At sa bawat araw na lumilipas, parang may tinik sa lalamunan ni Letty. Isang lihim na matagal niya nang piniling itago. Dahan-dahan siyang humugot ng hininga habang hawak ang isang larawang kuha, mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Isang gwapong lalaki, naka-Amerikana, katabi niya habang buhat ang isang sanggol na si Selena.
Sa likod ng litrato, para sa anak kong si Selena, RS. Tumulo ang luha ni Letty. Panahon na. Samantala si Selena ay tuliro habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho. Wala si Alden sa loob ng ilang araw. Abala raw ito sa business trip sa Hong Kong kasama si Ramona. Hindi na siya nagtaka. Mas madalas nang hindi ito magparamdam gaya ng dati. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Letty sa hapag. Tila may malalim na iniisip. Ma, okay ka lang ba? Tanong ni Selena habang inaabot ang tubig mula sa kusina. Anak, sagot ni Letty, baka sa boses ang kaba. Pwede ba tayong mag-usap ng mga sinsinan? Napaupo naman si Selena at may kutob na sa dibdib. Tungkol saan naman, ma? Huminga ng malalim si Letty bago iniabot ang lumang larawan. Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo pero natakot ako. Ayoko mabago ang tingin mo sa akin. O mawalan ka ng tiwala. Kinuha ni Selena ang larawan at pinagmasdan ito. Sino po ito? Tanong niya bagamat may hulang sumisiksik na sa isip. Siya ang tunay mong ama, anak. Nanlaki ang mata ni Selena. Ha? Akala ko po patay na ang tatay ko. Umiling si Letty. Pinipigilan ng pag-iyak. Hindi siya patay. Buhay siya. At hindi siya basta-basta. Siya, si Rodrigo Sison. Ang presidente ng Sison Global Holdings. Nanlaki lalo ang mata ni Selena. Ano pong ibig mong sabihin? Yung kilalang Rodrigo Sison na laman ng business news? Yung tinatawag na President of the People? Tumango si Letty. Oo, anak. Siya ang iyong ama. Hindi naman makapagsalita si Selena. Parang tumigil ang mundo. Ang mga salitang narinig niya ay hindi basta impormasyon. Para itong lindol na niyugyog ang buong pagkatao niya. Paano nangyari ito, ma? Tanong niya na pilit iniintindi ang lahat. Nung bata pa ako, nagtatrabaho ako bilang sekretarya sa kumpanya ng pamilya Sison. Doon ko nakilala ang iyong ama. Nagkaroon kami ng ugnayan at nabuo ka. Pero bago ko pa man masabi sa kanya ang totoo, pinatanggal ako sa trabaho ng matandang ina ni Rodrigo. Ang sabi nila ay kahihiyan lang daw ako. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa mundo nila. Kaya pinalaki kita sa tahimik. Kahit mag-isa. Natigilan si Selena. Ibig sabihin, alam niyang may anak siya? Umiling si Letty. Hindi niya alam, anak. Dahil pinigilan ako. Nagtangka akong sumulat sa kanya noon. Pero lahat ng liham ko ay bumalik. Pinutol ng pamilya nila ang lahat ng paraan para makipag-ugnayan ako. Tahimik si Selena. Ngayon, unti-unti nang nasasagot ang mga tanong na matagal nang nasa kanyang puso. Bakit tila may kulang sa kanya? Bakit parang hindi siya kailanman naging buo? Bakit ngayon mo lang sinabi, ma? Dahil hindi pa ako handa noon. At hindi ko rin alam kung kailan magiging handa ang puso mo. Pero ngayon, nakikita ko ng hirap na dinaranas mo para lang mapatunayan ang sarili mo. Gusto kong malaman mo na may karapatan ka. May dugo kang hindi dapat maliitin. Tahimik na tumulo ang luha ni Selena. So, anak ako ng isang presidente ng kumpanya. Pero lumaki akong walang ama. At ngayon pinapahiya ako ng mga taong akala nila mas mataas sila sa akin. Anak, sabit ni Letty, hawak ang kamay ng dalaga. Hindi sukatan ng pagkatao ang yaman o apelido. Pero gusto kong malaman mo na kung gusto mong hanapin siya, susuportahan kita kahit anong mangyari. Tumingin si Selena sa larawan. Isang bagong apoy ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi ito apoy ng paghihigante,
kundi apoy ng pagnanasa sa katotohanan at pagkilala. Hindi niya kailanman hinangad ang karangyaan, pero ngayon gusto niyang malaman kung sino siya, kung saan siya nagmula. Gusto ko siyang makita, Ma. Hindi dahil sa pera niya, kundi dahil gusto kong marinig mula sa kanya mismo kung tanggap niya ako. Hindi ko na kayang mamuhay sa dilim ng tanong na bakit. Tumango si Letty. Ibibigay ko sa'yo lahat ng ebidensyang meron ako. May mga sulat, larawan, at isang lumang bracelet na galing mismo sa kanya. Tinitigan ni Selena ang pulang sobre. Sa loob noon ay maaaring nandoon ang katotohanan. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay malapit na siyang maging buo. Linggo ng hapon, hawak-hawak ni Selena ang pulang sobre na may pangalan ng kanyang ina at ang bracelet na pananiniwala ang galing sa kanyang tunay na ama. Ilang araw na siyang balisa, hindi dahil sa relasyon nila ni Alden, kundi dahil sa bagong direksyong tatahakin niya. Ang pagkilala sa ama niyang si Rodrigo Sison. Habang nakaupo sa sala, pinagmamasan niya ang TV na nakatune in sa isang news channel. Doon niya nakita ang balita. President Rodrigo Sison to lead a new charity initiative in Quezon City today. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Parang sagot iyon sa matagal niya ng tanong. Kailan ko siya makikita? Ngayon, narito na ang pagkakataon. Mama, sigaw niya habang kumakatok sa kwarto ni Letty. Si Papa, este si Mr. Sison. May public event daw siya ngayon sa Quezon City. May chance ako makalapit sa kanya. Lumabas si Letty at halatang gulat at nag-aalala. Sigurado ka ba, anak? Hindi yan basta-basta. Puno ng security ang mga ganyan. Alam ko, Ma. Tugon naman ni Selena. Pero hindi ko na kayang maghintay pa. Ngayon may pagkakataon na hindi ko hahayaang mawala ito. Makalipas ang isang oras, nasa harap na si Selena ng isang malawak na activity center kung saan ginaganap ang Project Kabuhayan launch ng Sison Global Foundation. Sa paligid naglipa na ang mga media, security personnel at mga community beneficiaries. Suot ni Selena ang pinakasimpleng puting blouse at dark jeans. Sa bag niya, dala niya ang lahat ng ebidensya. Ang bracelet, ang litrato, ang sulat ng ina. Lumapit siya sa registration table. Miss, pasensya na po. Hindi po ako invited pero may kailangan lang po ako sanang iparating kay Mr. Sison tungkol po sa isang personal na bagay. Napatingin ang babae sa kanya mula ulo hanggang paa. Ma'am, pasensya na po. Exclusive po ang event na to. Kung wala akong name sa listahan, hindi po talaga pwedeng pumasok. Hindi naman nagpadaig si Selena. Ma'am, pakiusap lang po. Hindi po ako makugulo. Promise. Gusto ko lang po maiparating sa kanya ito. Sabay pakita ng lumang pulang sobre at bracelet. Napakunot naman ang noon ng babae. Ngunit bago pa siya makatanggi, may lumapit na isang lalaking nakasuit, isa sa mga assistant ni Mr. Sison. Anong meron dito? Tanong ng lalaki. Sir, sabat ni Selena. Pasensya na po, ako po si Selena. Anak po ako ni Rodrigo Sison at ito po ang ebidensya ko. Tahimik ang paligid. Parang biglang huminto ang mundo. Anak? Tanong ng assistant halatang gulat. Sandali lang ma'am, huwag kayong aalis. Pumasok ito sa loob ng event hall, dala ang mga gamit ni Selena. Habang naghihintay, mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Tatanggapin ba siya? Papaalisin? O ipagtatabuyan? Maya-maya bumalik ang assistant. Ma'am Selena, pinapapasok po kayo ni Sir Rodrigo. Pero pakiusap, mag-iingat po tayo sa kilos. May media ho sa loob. Pagpasok ni Selena sa hall, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon. At ng matalim na tingin mula sa mga taong nakapaligid kay Rodrigo Sison. Isang matikas na lalaking nasa edad 50.
May presensya na kayang patahimikin ng isang buong kwarto. Nakatayo ito sa gitna kasama ang board of directors at isang batang babae na halatang anak sa legal na pamilya. Ngunit nang makita siya, agad siyang tinawag ni Rodrigo. "Ikaw ba si Selena?" Tanong ng lalaki. May halong kaba at pagtataka. "Opo," sagot ni Selena. Halos manginig ang boses. "Ako po si Selena de la Cruz. Anak po ako ni Leticia de la Cruz. Ang dati niyong sekretarya sa Season Global. Mahigit 20 taon na hong nakalilipas." Kinuha ni Rodrigo ang litrato at bracelet mula sa kanyang assistant. Matagal niya itong tinitigan bago siya muling tumingin kay Selena. Ako ba talagang iyong ama?" "Opo," sagot naman ni Selena na hawak ang luha. Hindi niyo po alam pero sinubukan ng mama ko makipag-ugnayan sa inyo noon. Pinutol po ng pamilya ninyo ang koneksyon, kaya pinalaki niya ako na mag-isa. Hindi ko kayo hinahanap dahil sa yaman ninyo, kundi para lang malaman kong may karapatan din akong maging buo. Tumahimik si Rodrigo. Tila hindi siya makapaniwala. Maya-maya pa'y lumapit siya kay Selena at mahigpit na niyakap ito. "Patawarin mo ako, anak. Patawad sa mga taon na nawala." Umiiyak na si Selena. Sa unang pagkakataon, niyakap siya ng isang ama. Hindi bilang charity, kundi bilang pagkilala. Kinabukasan, usap-usapan sa media ang larawan ni Selena na niyakap ni Rodrigo Sison. May ilan ang nagsimulang magtanong kung sino siya, pero pinili ng kumpanya na panatilihing pribado ang detalye. Gayunman sa loob ng pamilya Sison, isang usapin ang kailangang harapin. Totoo nga ba siyang anak? Kaya iminungkahi ni Rodrigo ang isang hakbang. "Selena," aniya sa telepono kinagabihan. "Gusto ko sana magpag-DNA test tayo. Hindi dahil sa pagdududa kundi para sa formal na pagkilala. Gusto ko ring ipaglaban ka. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ay anak ko." Tumango si Selena kahit alam niyang hindi siya nakikita sa linya. "Opo, Papa. Kahit anong kailangan, handa po ako." At sa unang pagkakataon, hindi siya naglakad pa uwi bilang isang sales lady lang. Ngayong hawak niya ng katotohanan, may karapatan na siyang tumayo ng taas noo. Hindi para ipagyabang, kundi para sa katarungan sa pagkatao niya na matagal nang hindi pinansin ng mundo. Matapos ang desisyong iwan ni Alden si Selena at piliin ang kanyang ina, mabilis din ang mga sumunod na pangyayari. Isang buwan na ang lumipas, kumalat sa business at social pages ang balitang engagement ni Alden Villarosa sa anak ng isang kilalang congresswoman, si Vanessa Lim. Isang elitista at socialite na matagal nang itinatambal sa kanya. Mabilis ang naging kasal. Isang ingranding seremonya sa isang private beach resort sa Palawan. Eksklusibo para sa mga piling bisita ng alta sosyedad. Wala si Selena, wala si Letty. Wala ring nagsabi sa kanila, pero hindi rin sila umasa. Habang pumapalakpak ang mga bisita at lumulutang sa kasiyahan ang paligid, may isa lang na hindi lubos na masaya, si Alden mismo. Habang nakatayo siya sa altar, suot ang puting tuxedo na patingin siya sa bride na papalapit. Maganda, elegante at walang duda. Bagay sa mundo niya. Ngunit sa bawat hakbang ni Vanessa, para bang kabaliktaran ang nararamdaman niya. Para siyang tinatabunan ng alaala ni Selena. Ang mga mata ni Selena, ang mga tawa nitong totoo. Ang paraan nitong magsalita ng may respeto pero may paninindigan. Lahat ng iyon ay hindi kayang tumbasan ng sino mang babae sa paligid niya ngayon. Ngunit huli na. Ilang buwan matapos ang kasal, nagbago ang lahat. Hindi naging masaya si Alden. Si Vanessa naman sa kabila ng ganda at karangyaan ay palaging abala sa social functions, shoppings o mga spa parties.
halos hindi sila nagkakausap sa bahay. Kapag naroon si Ramona, kunwaring masaya si Vanessa. Pero kapag silang dalawa na lang, malabig ito at may sariling mundo. Sa loob ng ilang buwan, naging silid lang ang kanlungan ni Alden. Laging abala sa trabaho si Ramona at ang bagong manugang ay walang pakialam sa pamilya. Kung minsan, si Ramona na mismo nag-aalaga sa kanilang anak. Isang batang lalaki na halos hindi man lang hinahawakan ni Vanessa. Isang gabi habang umiiyak ang bata at binubuhat ni Ramona sa sala, napatingin ito sa anak. Ngayon mo siguro naiintindihan, Alden. Ani Ramona at pagod ang boses. Hindi lahat ng mukhang bagay sa pamilya ay tunay na pamilya. Tahimik lamang si Alden, pinagmamasa ng anak, at ang bawat iyak nito ay tila salamin ng tahimik na sigaw ng kanyang puso. Samantala, sa kabilang dako naman ng lungsod, si Selena ay abala sa bagong buhay na pinili niya. Isang tahimik, simpleng mundo, malayo sa ingay ng mayayamang pamilya at maluluhong salo-salo. Kasama niya si Marco, ang lalaki naging katuwang niya sa panibagong yugto. Si Marco ay isang civil engineer na lumaki rin sa hirap. Hindi ito kasing kisig ni Alden, pero may mabuting puso at paninindigan. Nakilala niya ito sa isang foundation event na dinaluhan nila ni President Season. Mula noon, hindi na ito umalis sa kanyang tabi. Selena, kumain ka na ba? Tanong ni Marco habang iniaabot ang baon niyang tinapay at gatas. Hindi pa. Salamat. Sagot niya ngumiti at naupo sa gilid ng lamesa. May good news ako. Ani Marco sabay kuha ng isang folder. Yung project na isinumite natin para sa community center, approved na. May pondo na rin mula sa foundation ng papa mo. Ikaw ang project lead. Namula si Selena sa tuwa. Talaga? Marco, salamat sa lahat ng suporta mo. Hindi ko inakalang makakamit ko rin to. Dati pinagtatawanan lang ako. Ngayon heto ako. May sariling direksyon. Ngumiti naman si Marco. Dahil ikaw mismo ang gumising sa sarili mong halaga. Hindi dahil sa apelyido mo, kundi dahil sa kabutihan mo. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Nida Perez, Tess Delphine, at Luwalhati Valencia from Talavera, Nueva Ecija. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Isang araw habang nagkakape si Alden sa veranda ng kanilang bahay, may dumating na delivery. Isang envelope na mula sa private hospital kung saan siya noon na-confine matapos ang isang minor accident. Binuksan niya ito at nabasa ang nakasulat. To Mr. Alden Villarosa. Subject: Acknowledgement of Emergency Blood Donor. Date: 2 years ago. Donor name: Selena de la Cruz. Blood type: match verified. Immediate transfusion successful. Napatigil si Alden. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya alam. Hindi niya kailanman nalaman na si Selena rin pala nag-donate ng tugo nang siya'y nasa bingit ng kamatayan. Biglang lumitaw sa alaala niya ang mga araw ng panlalamig dala ni Selena. Naaalala niya ang huling beses na umiyak ito sa harap niya. At sa kabila ng lahat, ito pa rin ang nagligtas sa kanya nang kailangan niya na ng tulong. Bumuntong hininga siya at napatingin sa langit. Anong klaseng babae ka ba talaga, Selena? Bakit sa dinami-rami ng pwedeng magpamahalas ng pagmamahal?
Ikaw pa yung sinaktan ko. Kinagabihan habang natutulog si Vanessa sa kabilang kwarto at ang yaya ng anak ay may day off, si Alden mismo ang tumayo para buhatin ang umiiyak na bata. Habang pinapatulog ito sa kanyang bisig, hindi niya naiwasang maiyak. Anak, sorry ha. Hindi ko alam kung paano magiging ama. Hindi ko rin alam kung paano magmahal ng tama. Pero susubukan ko. Kasi ayokong lumaki kang katulad ko. Puno ng pagsisisi. Nagsimulang pumatak ang ulan sa labas at sa bawat patak nito sa bubong, sabay ang pagbagsak ng mga alaala ni Selena sa kanyang isipan. Hindi niya na maibabalik ang nakaraan, ngunit hindi niya rin kayang itago ang katotohanang ang babaeng minsan niyang binitawan ay siya palang tunay na nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Ang dating simpleng sales lady na pinahiya sa harap ng maraming tao, ngayon ay isa ng respetadong community project leader. Sa tulong ng Season Global Foundation, pinamumunuan ni Selena ang pagtayo ng isang bagong community center para sa mga kabataan sa Tondo. Isang proyektong may layuning magbigay ng libreng workshops at skills training. Habang nakatayo siya sa construction site, suot ang hard hat at may hawak na blueprint, nilapitan siya ni Marco. Bitbit ang kanyang paboritong milk tea. Break time, mom project leader. Biro ni Marco, sabay abot ng inumin. Napangiti naman si Selena. Salamat. Ang init ngayon grabe. Sumandal si Marco sa poste habang pinagmamasdan ang aktibong mga construction workers. Hindi mo ba naisip dati na makakarating ka sa ganito? Napatingin si Selena sa paligid. Hindi. Akala ko noon hanggang department store lang ang mundo ko. Pero hindi pa lahat lang ang pinanggalingan mo kung anong gusto mong marating at kung gusto mong umangat. Lalo na kung may tiwala ka sa sarili mo at may mga taong naniniwala rin sa'yo. Gaya ko, sabi ni Marco sabay kindat. Napatawa si Selena. Oo, gaya mo. Ikaw ang unang naniwala sa akin. Matapos akong wasakin ng mundo nila. Habang nagkakape sa opisina ng foundation, dumating si President Rodrigo Sison. May dalang balita. Selena, tawag nito habang hawak ang ilang papel. May invitation ka. Gusto kang anyayahan ng Federation of Filipino Businesswomen bilang guest speaker sa kanilang annual gala. Gusto raw nila na marinig ang kwento mo. Napatigil si Selena. Ha? Ako? Sa harap ng mga negosyante? Hindi po ako sanay. Exactly, sagot ni Rodrigo. Dahil hindi kagaya nila. Isa kang tunay na kwento ng pagsusumikap. Gusto nilang marinig kung paano ka bumangon, kung paano mo pinili ang dignidad sa halip na sumuko. Tahimik na napaisip si Selena. Noon, siya ang pinagtatawanan sa mga ganitong okasyon. Siya ang pinapahiya. Pero ngayon, siya nang iniimbitahan para magsalita. Pupunta po ako, Papa, sagot niya. Pero hindi para ipagyabang ang tagumpay ko. Pupunta ako para ipakita sa iba na hindi kailangang mayaman ka para magkaroon ng halaga. Dumating ang gabi ng gala. Suot ni Selena ang isang eleganteng evening gown na gawa ng local designer na dating niyang customer sa department store. Simple ang ayos, ngunit elegante. Hindi flashy. Tama lang para sa isang babae na nagmula sa hirap, ngunit may paninindigan. Habang inaayos ang kanyang speech sa backstage, lumapit si Marco. Ninenervyos ka? Tanong nito. Kaunti lang. Sagot naman ni Selena, pero excited din. Parang kahapon lang naglalako pa ako ng flyers para sa promotion sa mall. Huwag mong kalilimutan, ani Marco. Hindi ang ganda ng kasuotan mo ang dadalhin mo sa entablado, kundi ang puso mo ang hindi kailanman bumitaw sa kabutihan. Napangiti si Selena at hinawakan ng kamay ni Marco. Salamat ha.
Dahil kahit hindi ikaw ang unang umibig sa akin, ikaw naman ang unang hindi natakot na ipaglaban ako. Sa entablado habang tumatayo sa harap ng napakaraming bisita, huminga ng malalim si Selena. Tumigil ang usapan. Tumahimik ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Ako po si Selena de la Cruz. Dati po akong sales lady sa isang department store. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Hindi po ako nakapagtapos sa prestiyosong eskwelahan. Pero isa po akong anak, isang manggagawa, isang babaeng minahal. Iniwan, pinahiya, ngunit hindi kailanman sumuko. Tahimik ang buong hall, marami ang napaluha. Pinili ko kong lumaban, hindi para ipagmalaki ang sarili, kundi para patunayan sa sarili ko na karapat-dapat po akong irespeto. Dahil hindi naman sa yaman nasusukat ang dangal ng tao kundi sa puso at paninindigan niya. Palakpakan. Pagtayo ng audience, isa itong standing ovation. Habang bumababa ng stage, may lumapit sa kanya. Isang matandang babae na kilalang businesswoman. Miss De La Cruz, ani nito. Salamat sa pagbabahagi mo. Matagal na kaming bulag sa totoong kwento ng mga nasa laylayan. Sana'y dumami pa ang kagaya mo. Kinabukasan habang tahimik na nagkakape sa balcony ng tahanan nila Marco, maling bunaksan ni Selena ang isang liham na iniabot sa kanya sa event. Ito ay mula kay Alden. Selena, alam kong wala na akong karapatang guluhin pa ang mundo mo. Pero ang nais kong malaman mo na sa araw na pinahiya ka ni Mama, ako ang pinakaduwag. Ako ang hindi nakinig sa puso ko. Hindi ko na mababawi ang mga ginawa ko. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. At higit sa lahat, salamat. Salamat sa dugo mo ang nagligtas sa buhay ko. Sa pagmamahal mong hindi ko kailanman na ipaglaban. Alden. Hindi na umiyak si Selena. Ngayong hawak niya na ang respeto ng sarili, hindi na kailangan ng pagsisisi ng iba para siya'y maging buo. Tiningnan niya si Marco na abala sa pagdidilig ng halaman sa likod bahay. Ngumiti siya. Ito na ang bagong simula ko. Isang simula na pinili niya. Hindi dahil pinilit siya ng mundo, kundi dahil sa wakas pinili na rin niya ang sarili niya. Isang maaliwalas na umaga sa Forbes Ballroom kung saan ginaganap ang ingranding kaarawan ni President Rodrigo Sison, isa sa pinakatanyag na negosyante sa bansa. Naroon ang mga business tycoons, government officials at media personalities. Ngunit higit sa lahat, isang espesyal na panauhin ang inihahanda ng lahat na ipakilala. Ang anak ng presidente na matagal na nitong inilihim sa publiko. Si Selena de la Cruz. Sa labas ng venue, isang convoy ng limousines ang huminto. Bumaba si Selena sa gitnang sasakyan, naka-eleganteng royal blue gown. Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa balikat. Simple ngunit makapangyarihan ang aura. Kasama niya si Marco at ang kanyang inang si Letty, na ngayon ay maipagmamalaki ng harap-harapan ng anak. Anak, bulong ni Letty habang inaayos ang buhok ni Selena. Napakaganda mo, para kang reyna. Ngumiti naman si Selena at hinawakan ng kamay ng ina. Ma, salamat. Dahil kahit kailan, hindi mo ako pinalaking kulang. Pagpasok nila sa loob, huminto ang usapan ng mga bisita. Napalingon ang lahat. May ilan ang nagbulungan, may ilan ang namangha. Ngunit wala ni isa ang nagtangkang mangutya. Sa kilos ni Selena pa lang, halatang hindi siya basta-basta. Ladies and gentlemen, ani ng host, please welcome, for the first time in public, President Rodrigo Sison's daughter, Miss Selena de la Cruz. Tumindig si Rodrigo mula sa gitna ng mga panauhin at sinalubong si Selena. Mahigpit ang kanilang yakap.
At sa sandaling yon, kahit ang media ay piniling hindi kumurap. Sa kabilang panig ng ballroom, nanlaki ang mga mata ni Ramona at Alden. Kasama nila si Vanessa na agad na napangiwi. Siya yan? Bulong ni Vanessa na halatang naiirita. Siya yung sales lady na pinahiya mo noon, ma? Hindi naman sumagot si Ramona. Tila nawala naman ng kulay ang kanyang muka. Hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan. Ang babaeng dati niyang minamaliit, ngayon ay buong respeto ang tinatanggap mula sa lipunang dati niyang ginamit para yurakan ito. Samantalang si Alden, hindi naman makatingin ng diretsyo. Parang bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang party kung saan pinahiya si Selena. Ang eksenang nagmamakaawa ito na intindihin siya at ang araw na pinili niyang umalis. Ngayon, siya nang nakatingin mula sa malayo. Si Selena ang nasa gitna ng liwanag. Habang siya na may natatabunan ng anino ng kanyang mga maling desisyon. Pagkatapos ng program, lumapit ang ilang reporters kay Selena. Ngunit maagap itong sinalag ni Rodrigo. Let her enjoy the night. Nito. Hindi siya artista. Anak ko siya. At ito ang unang gabing masasabi kong buo na ang pamilya ko. Lumapit si Marco. Hawak ang isang basong juice. Okay ka lang? Bulong niya kay Selena. Tumango ito. Oo. Pero alam kong hindi ito matatapos ng tahimik. At hindi nga siya nagkamali. Selena! Tawag ng isang pamilyar na tilig mula sa likuran. Pagharap niya, bumungad ang taong hindi niya inaasahang haharapin muli. Si Alden. Suot nito ang itim na Amerikana. Desente ang ayos, ngunit halatang may iniindang emosyon sa mga mata. Pwede ba kitang makausap? Tanong nito na bahagyang pabulong. Tahimik lamang si Selena. Tumango siya at sabay silang naglakad palabas ng ballroom patungo sa garden terrace ng hotel. Ang ganda mo, bungad ni Alden na halatang nahihirapan. Mas maganda ka ngayon kaysa kailanman. Salamat. Maiksing sagot naman ni Selena. Selena, patawad. Sabit ni Alden na halos mabasag ang boses. Patawad sa lahat. Alam kong wala akong karapatan na humarap sa'yo, pero kailangan kong sabihin. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Tiningnan niya si Selena. Hindi na siya galit. Hindi na siya sugatan, ngunit malinaw sa kanyang puso na hindi na siya ang dating babaeng iniwan. Alam mo, Alden, tugot ni Selena. Noong mga panahong pinili mo ang iyong ina sa halip na ako, inintindi kita dahil mahal kita. Pero habang lumilipas ang panahon, realize ko, ako palang hindi mo kailanman pinili. Napatungo si Alden. Ngayon, na-realize mo na kung sino talaga ako. Pero hindi na ito tungkol sa status. Hindi na ako yung dating Selena na sunod-sunuran lang sa'yo. Ako na yung Selena na piniling maglakad mag-isa. Kahit walang kasamang kamay. Selena, mahal pa rin kita. Ngumiti siya, hindi ng paggati, kundi ng pagtatapos. Hindi ko na kailangan ng taong minahalang ako dahil sa kung ano-ano ako ngayon. Kasi may isang tao na nagmahal sa akin nung wala pa akong kahit na ano. Si Marco. At ngayon, siya na ang kasama ko. Tahimik si Alden, wala na siyang masabi. Lumapit si Selena at marahang pinatong ang kamay sa balikat nito. Sana matuto kang piliin ang sarili mo. Dahil kung hindi mo kayang ipaglaban ang mahal mo, huwag mo ring pilitin bumalik kapag handa na siya para sa ibang landas. Iniwan niya sa hardin si Alden. Tulalang nakatanaw sa kanya habang lumalakad palayo. Tila sa bawat hakbang ni Selena, dinudurog ang mga pagkukulang niya sa nakaraan. Sa loob ng ballroom, muling bumalik si Selena sa piling ng kanyang ama, ina at si Marco. Hindi niya kailanman inasahan na darating ang panahon na siya ang magiging sentro ng respeto.
hindi awa. At si Ramona, habang tahimik na pinagmamasdan si Selena mula sa malayo, ay hindi na nakayanan ng bigat ng katotohanan. Ang babaeng dati niyang tinapakan, ngayon ay hindi naabot ng kanyang mga salita. Makalipas ang 1 linggo matapos ang ingrandeng pagdiriwang ng kaarawan ni President Rodrigo Sison, naging laman ng social media at business blog si Selena. Hindi lang dahil sa kanyang pagiging anak ng isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa, kundi dahil sa kanyang kwento ng tagumpay at muling pagbabangon mula sa kahihiyan. Ngunit habang umaangat si Selena, si Alden naman ay unti-unting lumulubog sa alo ng pagsisisi. Isang araw, habang nasa loob ng opisina niya sa Villarosa Group, nakatanggap siya ng tawag mula sa personal assistant ni Selena. Sir Alden, nais ko lang iparating na dumating na po ang sulat mula kay Miss Selena. Iniwan po niya ito sa front desk. Mabilis na bumaba si Alden at kinuha ang sobre. Nang buksan niya ito, mababasa ang mga katagang hindi niya inaasahan. Alden, kung noon mo ako pinili, baka ibang istorya na ang sinusulat natin ngayon. Pero sa bawat araw na lumipas, natutunan kong mahalin ang sarili ko sa paraang hindi ko kailanman nagawa noon habang pinipilit kong intindihin ka. Wala akong galit, wala akong puot. Pero hindi rin ibig sabihin noon ay may natitira pa akong puwang para sa'yo. Ang mga sugat ay maaaring maghilom, pero hindi lahat ng sugat ay dapat balikan. Selena. Napatitig si Alden sa papel. Nanlambot ang tuhod niya. Huli na nga ba ang lahat? Samantala si Selena ay abala naman sa paghahanda para sa final inspection ng kanilang community center. Isa itong milestone sa kanyang bagong buhay at habang nakatayo siya sa harap ng bagong itinayong building, napuno siya ng damdaming hindi maipaliwanag. Handa na ang lahat, ma'am, sabi ng isa sa mga engineers. Tumango si Selena. Salamat, hindi ko magagawa ito kung wala kayong lahat. Maya-maya ay lumapit si Marco. Pagkatapos ito, pwede na nating pag-usapan ang susunod na proyekto natin sa Davao. Ngumiti si Selena. Oo, gusto kong mas marami pang kabataan ang matulungan. Kasi kung hindi ako binigyan ng pagkakataong bumangon, baka hanggang ngayon, nasa kadiliman pa rin ako. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Alam mo, Selena, proud ako sa'yo. Hindi dahil sa apelyido mo, kundi dahil pinatunayan mong mas mahalaga pa rin ang puso kesa apelyido. Ngunit sa kabila ng pag-usad ng kanyang buhay, may isa pang pagsubok na pilit humahabol. Isang araw habang palabas si Selena ng opisina ng foundation, may naghihintay na itim na kotse sa labas. Bumaba rito si Alden. Suot ang isang simpleng polo shirt. Malayo sa karaniwan nitong corporate look. Selena, tawag niya habang papalapit. Napahinto naman si Selena. Walang galit sa kanyang mga mata kundi pagod. Pagod sa paulit-ulit na sakit. Anong ginagawa mo rito, Alden? Kalmado ang tinig niya. Please, pakinggan mo lang ako kahit ngayon lang. Alam kong paulit-ulit ako nagkulang. Alam kong pinili kong manahimik noong kailangan mong ipaglaban. Pero hindi ko kayang itikom ang bibig ko habang tuluyang nawawala ka sa buhay ko. Huminga ng malalim si Selena. Hindi ako nawala, Alden. Ikaw ang kusang bumitaw. Lumapit pa si Alden, ngunit nanatili si Selena sa kanyang kinatatayuan. Selena, iniwan ako ni Vanessa. Lumipad na siya papuntang abroad kasamang bago niyang boyfriend. Ang anak namin iniwan sa akin. Ngayon ako na lang. Ako na lang ang may hawak sa lahat ng pagkakamali ko. Teka lang, sabat ni Selena. Hindi mo ba naiisip na parang ako na naman ang pinupuntahan mo ngayon na ikaw ay iniwan? Natahimik si Alden. Alam mo, Alden, hindi ako restback. Hindi ako backup plan. Hindi ako isang lugar na pwedeng balik-balikan kapag nawasak ng mundo mo. Dahil habang ikaw ay nagpapasya kung sinong pipiliin mo,
Nagdesisyon na akong piliin ang sarili ko. Pero mahal pa rin kita, mariing sabi ni Alden. At hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatawad. Napatingin si Selena sa kanya. Pinatawad na kita. Matagal na. Pero hindi ibig sabihin nun, kaya pa kitang mahalin ulit. Ilang sandali silang nanahimik hanggang sa unti-unti nang umatras si Selena sabay ngiti. Sana Alden, sa pagkakataong to, matutunan mong mahalin ang sarili mo. Hindi lang kapag may nagmamahal sa'yo. Umalis si Selena at naiwan si Alden sa harap ng kotse. Tulalang nakatanaw sa papalayong babae na minsan niyang pinabayaan. Kinagabihan habang nakaupo sa balkonahe ng bahay nila ni Marco, niyakap ni Selena ang isang kumot habang nakatanaw sa bituin. Hindi ko akalain na darating pa yung araw na titindig ako sa harap ni Alden ng walang luha. Aniya. Lumapit si Marco at inaabot ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Dahil hindi mo na siya kailangang iyakan. Tapos na yung kabanatang yun. Pero hindi ko pinagsisisihan, ani Selena. Dahil kung hindi niya ako sinaktan, hindi ko malalaman kung gaano kong kamahal ang sarili ko. At sa gabing yon, habang tahimik na sumasayaw ang hangin, tuluyang isinara ni Selena ang pinto ng nakaraan. At ang naiwan sa kanya ay hindi sakit, kundi lakas. Sa isang tahimik na compound sa Antipolo, masayang pinagmamasa ni Selena ang mga batang tumatakbo sa playground ng bagong tayong community center. Kasama niya si Marco, nakaupo sa isang bench habang umiinom ng kape at tinatanaw ang paglubog ng araw. Ito ang peace of mind na akala ko hindi ko na kailanman mararating. Ani Selena habang nakasandal sa balikat ni Marco. Dahil pinagdaanan mo na lahat ng gulo at sakit para makarating dito, sagot ni Marco. At ngayon narito ka na. Malaya, masaya, at higit sa lahat, buo. Lumapit si Letty na may bitbit na malamig na juice at snacks. Ang ganda ng lugar na to, anak. Lalong bumabata ang pakiramdam ko kapag ganito ang tanawin. Masarap pala sa pakiramdam kapag wala nang iniintinding panghuhusga. Ngumiti si Selena. Dahil wala na tayong kailangang patunayan na kahit kanino Sa kanilang paligid walang ingranding chandelier, walang mamahaling gown, walang prangka at mapanghusgang paningin. Tanging mga ngiti ng mga taong tinulungan ni Selena at ng kanilang foundation. Dito siya masaya. Dito siya totoo. Habang abala si Selena sa pagsusuri ng final list ng benepisyaryo para sa bagong batch ng scholars, isang empleyado ng foundation ang lumapit. Ma'am Selena, may nagpadala po sa inyo ng package galing sa private hospital. Kinuha niya ito at nang buksan, nakita niya ang kopya ng isang lumang medical report. Donor, Selena de la Cruz. Recipient, Alden Villarosa. Status, emergency blood match successful. Date, 2 years ago. Napatingin si Selena kay Marco na noon ay hawak ang tablet habang tinutulungan ng isang batang matutong gumamit ng computer. Tahimik siyang ngumiti. Hindi na siya nabigla. Wala nang sakit. Wala nang panghihinayang. Kahit kailan, hindi ako nagsisisi na tumulong ako. Bulong niya sa sarili. Dahil hindi kailanman naging kahinaan ng magmahal ng totoo. Sa kabilang banda, sa loob ng isang malaking opisina sa Villarosa Holdings, tila nawala naman ng kulay ang mundo ni Alden. Nakatitig lang siya sa salamin ng kanyang opisina. Hawak ang lumang cellphone kung saan nakasave pa rin ang mga litrato nila noon ni Selena. Masaya si Vanessa sa Amerika. May bagong kinakasama. Iniwan nito ang anak kay Alden na ngayon lumaki na sa piling ng yaya at isang lola na ngayon ay tahimik at matamlay. Si Ramona, kahit naroon pa rin sa bahay, ay hindi tulad na ng dati.
Hindi na ito palautos. Hindi na ito mapanghusga. Sa halip, tila araw-araw ay lumalalim ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Anak, sabi nito isang gabi habang hawak ang apo. Patawarin mo ako. Ako ang dahilan kung bakit nawala si Selena sa buhay mo. Napayo ko si Alden. Hindi lang ikaw, Ma. Ako rin naman. Ako yung nagpabaya. Ako yung pumili sa madaling daan. Ramona looked at him with a sad eyes. Akala ko tama ang ginagawa ko noon. Akala ko protektado kita. Pero ngayon hindi lang ikaw ang nawalan. Ako rin. Isang araw habang inaalagaan ni Alden ang anak, napansin niyang hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Nang isugod niya ito sa ospital, agad itong na-confine dahil sa matinding lagnat at dehydration. Habang nag-aabang sa emergency room, nakita niya sa hallway si Dr. Rivera, isa sa mga volunteers ng Season Foundation. Mr. Villarosa, bati ni Dr. Rivera. Nasa mabuting kamay na po ang anak ninyo. May ibang doktor po kaming pinatawag. Isa siya sa mga top volunteers ng foundation at close contact ni Miss Selena de la Cruz. Napatingin si Alden sa salamin ng kwarto kung saan ginagamot ang kanyang anak. Parang may kakaibang tibok sa dibdib niya. At muli, naaalala niya ang kabutihan ni Selena. Isang babaeng kahit kailan ay hindi nagkulang. Kahit pa ito'y nasaktan, iniwan, o ipinahiya. Pagkalabas nila ng ospital, matapos ang ilang araw, minabuti ni Alden na dumaan sa community center sa Antipolo, kung saan nagtatrabaho naman si Selena. Doon niya nakita ang isang mural na may nakasulat. Ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano karaming kayaman ang meron ka. Hindi kung gaano karami ang puso ang napalambot mo. Selena de la Cruz. Napahinto si Alden. Napatingala sa langit. Selena, sana masaya ka. Dahil kahit hindi ikaw ang kasama ko ngayon, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit natuto ako magmahal ng totoo. Kinagabihan habang nasa bahay, sabay na naghahapunan sina Selena, Marco at Letty. Simple lamang ang ulam, tinolang manok at ginataang langka. Ngunit sa bawat kutsarang sinusubo nila, ramdam ang katahimikan ng kaligayahan. Alam mo ma, bungad ni Selena, ang sarap pala ng buhay kapag wala kang kailangang patunayan sa kahit sino. Dahil ang halaga mo anak, ay hindi kailanman nakadepende sa tingin ng iba. Sagot naman ni Letty. Tumingin si Marco kay Selena. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Ngumiti naman si Selena at tumango. Oo. Sabay silang tumayo at tinungo ang terrace. Mula noon, tanaw ang ilaw ng city skyline. Sa ilalim ng mga bituin, magkahawak ang kamay, magkatabi sa katahimikan. Hindi man ingrande ang paligid, hindi man marangya ang gamit, ngunit sa gabing yon alam nilang narating na nila ang tuktok ng tunay na kaligayahan. Isang buhay na may dignidad, pagmamahalan at kapayapaan. Maagang gumising si Ramona Villarosa, hindi dahil sa dami ng meetings o dahil may board presentation siyang kailangang harapin, kundi dahil sa paulit-ulit na sigaw ng konsensya niyang hindi niya na matakasan. Habang pinagmamasan niya ang kanyang apo na mahimbing na natutulog, napapikit siya at napabuntong hininga. Ibang-iba ito sa plano ko noon. Bulong niya sa sarili. Akala ko, kapag sinunod ni Alden ang gusto ko, magiging maayos ang lahat. Ngunit ako palang naging dahilan kung bakit nasira ang buhay niya at ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Habang nagkakape sa veranda, muling dumalaw sa kanyang isipan ang unang araw na nakita niya si Selena. Mula ulo hanggang paa, inusisa niya ito. Hindi dahil interesado siyang makilala ito, kundi dahil nabulag siya ng sariling pamantayan. Ang pamantayang itinakda ng lipunan, hindi ng puso. Nang mga sandaling yon, hindi niya kailanman pinili si Selena bilang tao.
Ginawa niya itong simbolo ng kahihiyan. Kahit pa ang totoo ay hindi kailanman sumubok si Selena na manira, kundi magmahal lang. Samantala, sa loob naman ng community center sa Antipolo, abala si Selena sa pagtuturo ng basic financial literacy sa mga batang ina. Masaya siyang nakikita ang mga ngiti at interes ng mga kababaihan habang nagpapakita siya ng visual aids at actual na pag-budget. Matapos ang session, lumapit ang isa sa mga nanay. Ma'am Selena, grabe po yung impact ng tinuro niyo sa amin. Akala namin pangmayaman lang ang financial planning. Pero ngayon, naiintindihan na po namin na kaya naming humawak ng pera ng maayos. Salamat po talaga. Ngumiti si Selena at niyakap ang babae. Karapatan nating lahat na matuto at umangat. Hindi hadlang ang estado sa buhay kung may malasakit at determinasyon. Habang pinagmamasdan siya ni Marco mula sa likod, hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ang babaeng mahal ko. Sambit niya sa sarili. Hindi dahil sa ganda niya, kundi sa puso niyang hindi natitinag. Kinahapunan, habang pauwi si Selena mula sa center, may bumungad na hindi niya inaasahan. Isang mamahaling kotse na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Pagbukas niya ng gate, nakita niya si Ramona na nakaupo sa bangko sa labas, tanga ng isang maliit na paper bag. Ramona? Tanong ni Selena na halatang nagulat. Tumayo si Ramona at pilit ang ngiti. Selena, patawad kung biglaan ang pagpunta ko. Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo pero gusto ko sanang subukan. Tahimik na tinanaw ni Selena ang mukha ng babaeng minsang nagpaluha sa kanya. Hindi na siya galit, pero hindi din siya agad-agad na bukas. Ano pong kailangan ninyo? Gusto kong humingi ng tawad, iha. Hindi ko naman inaasahan na papatawarin mo ako kag-agad. Kundi para lang naman malaman mong natuto na ako. Natahimik si Selena. Pinagtabuyan kita noon. Pinagsalitaan. Ininsulto. Tinapakan. Lahat ng iyon. Dahil naniwala ako na ang pagmamahal ay dapat nakatali sa yaman at sa apelido. Pero habang pinagmamasdan ko ang anak ko ngayon, malamig, tahimik, malayo sa sarili. Doon ko lang naintindihan na ikaw pala ang may puso. Inabot ni Ramona ang paper bag. Pasalubong ko sana sa'yo. Wala itong halaga kumpara sa sakit na naidulot ko sa'yo pero gusto kong simulan ng paghakbang. Kinuha naman ni Selena ang paper bag. Binuksan niya ito at nakita ang isang simpleng regalo. Isang scrapbook na naglalaman ng mga artikulo tungkol sa mga nagawa niya sa foundation. May mga larawan din ng community center at mga bata. Pinagsama-sama ko yan. Gusto kong ipakita sa'yo na sinusundan ko ang mga ginagawa mo. At higit sa lahat, gusto kong malaman mong saludo ako sa'yo. Hindi naman nakapagsalita si Selena. Ngunit ang mga mata niya ay bahagyang namasa. Ramona, hindi ko inaasahang darating ang araw na aaminin ninyo ito. Ni ako rin, hindi ko inakala. Pero tinuruan mo ako. Tinuruan mo akong mahalin ng hindi tumitingin sa taas o baba. Pag-uwi ni Ramona, nadatnan niyang nakatulog na sa sofa ang apo. Tahimik itong natutulog. Katabi ang stuffed toy na binigay ni Selena noong unang buo pa ang relasyon nila ni Alden. Lumapit siya rito at tinaplos ang buhok ng bata at bumulong. Pasensya ka na, apo. Si Lola ang dahilan kung bakit hindi masaya ang tatay mo. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matututo kaming mahalin ka sa tamang paraan. Nang gabing yon, sinulat ni Ramona ang kanyang journal. Ang pagmamahal,
ay hindi pwedeng ipilit. At lalong hindi ito pwedeng kontrolin. Hindi ko kailanman nakita si Selena bilang sapat. Hanggang sa siya mismo ang magpatunay na siyang higit pa sa lahat ng inaasam ko para sa anak ko. Hindi siya perfect, pero siya ang totoo. At doon ako natalo bilang ina. Kinabukasan habang abala si Selena sa pamimigay ng school kits sa mga batang benepisyaryo, may dumating na sorpresa. Si Ramona, kasama ang kanyang apo. Humawak ito sa mikropono at nagsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ramona Villarosa at narito ako hindi bilang negosyante, kundi bilang isang lola. At isang babae na nagkamali. Tumahimik ang buong covered court. Ang babaeng ito, sabay turo kay Selena, ay minsan kong minata at sinaktan. Pero ngayon, siya na ang taong hinahangaan ko. Hindi dahil sa koneksyon niya sa isang kumpanya, kundi dahil sa koneksyon niya sa puso ng masa. Tumulo ang luha ni Selena. Walang galit, kundi pasasalamat. Nagyakap sila sa gitna ng entablado. At sa unang pagkakataon, si Ramona ay niyakap si Selena. Hindi bilang sales lady ng anak niya, kundi bilang isang babaeng may dangal, may puso, at tunay na pagmamahal. Mainit ang araw ngunit malamig ang simoy ng hangin sa loob ng Villarosa Mansion. Tahimik ang paligid. Wala na ang dating tawanan. Party at tunog ng mga mamahaling alahas. Sa dining hall nakaupo si Ramona. Hawak ang isang tasa ng salabat habang hinahawakan ang balance sheet ng kanilang kumpanya. Red, negative, losses. Ito na ba yun? Mahinang bulong ni Ramona habang dinadama ang bigat sa dibdib. Ma! Tawag ni Alden kasabay ng pagdating niya sa dining area. Tiningnan siya ni Ramona at napansin agad ang namumutlang mukha ng kanyang anak. Si Gio, may sakit. Bulalas ni Alden na halatang takot at walang alam kung saan magsisimula. Bigla na lang siyang nawalan ng malay kaninang madaling araw. Dinala namin sa ospital. Inoperahan ang appendix niya pero may nakita silang cyst. Kailangan daw ng mas malalim na pagsusuri. At posible raw na may kailangan siyang major operation sa baga. Nanlaki ang mga mata na Ramona. Anak ko. Apo ko. Ma, wika ni Alden. Wala na tayong sapat na pera. Bagsak na ang isa sa mga major branches natin. Si Vanessa hindi nagpapadala ng suporta. Pati yung ibang investors nag-pull out na rin. Nanghina si Ramona. Sa isang iglap, ang lahat ng paghihirap nila, ang pangalan, ang negosyo, ang yaman, ay naglahong parang bula. Sa isang sulok ng ospital, si Alden ay nakaupo. Hawak ang kamay ng kanyang anak habang ito ay natutulog sa ICU. Sa kabilang banda nakita niya ang mga papel na nagpapakita ng detalye ng gagawing operasyon. 1.8 million. Wala silang sapat, wala na silang credit line, at higit sa lahat wala na silang dignidad na ipagyayabang para makahingi ng tulong. Panginoon, bulong ni Alden. Ngayon lang ako hihiling. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Patawarin niyo ako kung noon bingi ako sa mga panalangin ng iba. Pero ngayon ako naman ang nagmamakaawa. Sa di kalayo ang lugar sa mismong foundation office ni Selena, napansin ni Marco na may humahangos na lalaking pumasok. Ang dati nilang kasamang engineer na ngayon ay nagtatrabaho na sa ospital. Sir Marco, Miss Selena, may emergency. Dinala po sa ospital ang anak ni Mr. Alden Villarosa. Kailangan daw ng major operation, pero wala silang pambayad. Hindi na nakapagsalita si Selena, ngunit ramdam agad ni Marco ang bigat ng kanyang dibdib. Ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin, Sal.
Wika ni Marco. Alam kong hindi mo siya kailanman pinakawalan sa puso mo bilang tao. At ngayon na nasa posisyon ka para tumulong o manahimik. Maya-maya ay tahimik na tumango si Selena. Ilang oras lang ang lumipas, isang medical team ang dumating sa ospital. Dala ang approval letter mula sa Season Global Foundation na sinasabing fully covered by special medical grant. Si Alden gulat na gulat. Sino nagbigay ng tulong? Tanong niya. Lumapit ang doktor. Si Miss Selena de la Cruz po. Pinirmahan niya ang form mismo. Nang marinig ni Ramona ang pangalan, napaupo siya sa gilid ng hallway. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang hiya, ang pagsisisi, o panghihinayang. Makalipas ang ilang araw, stable na ang kalagayan ng bata. Hawak ni Alden ang kamay nito habang si Ramona ay tahimik lang na nakaupo sa isang tabi ng kama. Pumasok si Selena sa silid. Bitbit ang isang laruan na inihanda niya para sa bata. Nagulat naman si Alden at Ramona sa kanyang pagdating. Selena, mahinang sambit ni Alden. Tumango lamang si Selena. Nilapitan ang bata at nilagay ang laruan sa kanyang tabi. Si Gio, mahilig sa mga fire trucks. Ani Alden. Alam ko. Tugon ni Selena. Bahagyang ngiti ang inilabas. Sinabi mo yan dati sa isang post mo. Tahimik si Ramona ngunit hindi na napigilan ng luha. Selena, aning ginang na namumugto ang mga mata. Salamat. Hindi ko alam kung paano ka pang nakahanap ng puso para tumulong. Kahit na anong sakit ang dinulot ko sa'yo. Tumingin si Selena sa kanya. Kalmado at buo ang loob. Ginawa ko ito hindi para sa inyo, kundi para sa batang wala namang kasalanan. At sa totoo lang, gusto ko ring iparamdam sa inyo na ang tunay na pagmamahal ay hindi mapagmataas. Humagulhol si Ramona. Anak, patawad. Ginamit ko ang yaman at posisyon para yurakan ka. Pero ngayon tinuruan mo ako kung sino ang tunay na mayaman. Lumapit si Ramona kay Selena. At sa unang pagkakataon, walang kayabangan, walang galit, tanging pagpapakumbaba. Hindi ko kayang ibalik ang mga panahong sinayang ko. Pero kung papayag ka, gusto kong simulan ng bagong ugnayan sa pagitan natin. Hindi bilang biyanan, kundi bilang ina. Tahimik na tinapik ni Selena ang kamay ni Ramona. Ang paghilom ay hindi minamadali. Pero kung totoo ang puso, darating din yan. Sa labas ng ospital, habang nagpapalipas ang gabi sa waiting area, nilapitan ni Marco si Selena. Alam ko hindi mo ginawa ito para kay Alden, pero proud ako sa'yo. Dahil hindi mo kailanman ipinagdamot ang kabutihang loob mo. Ngumiti si Selena, kahit may bakas ang pagod sa kanyang muka. Sa lahat ng natutunan ko, Marco, ito ang pinakamahalaga. Ang tunay na panalo ay kapag kaya mo pa ring magmahal kahit ikaw ang nasaktan. Isang taon ang lumipas mula nang tulungan ni Selena ang anak ni Alden na si Gio sa kanyang operasyon. Marami na ang nagbago, hindi lang sa buhay ng mga Villarosa, kundi pati sa puso ng mga taong minsang naging dahilan ng kanyang pagkawasak. Ngayong araw ay formal na pagbubukas ng bagong gusali ng Season Foundation, isang modernong community and medical outreach center na itinayo sa puso ng Maynila. At ang taong pinangalanan bilang executive director, walang iba kundi si Selena de la Cruz. Nasa entablado si Selena, simple ngunit elegante sa kanyang suot na white pantsuit. Tahimik ang lahat habang pinapanood siyang lumapit sa mikropono. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula niya. Ang pagtatayong ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng minsang pinagsarahan, pinagdudahan, at pinagsabihan na hindi sapat.
Tumigil siya sandali, tsaka tumingin sa audience kung saan naroon sina Marco, Letty, President Rodrigo Sison, pati na rin sina Alden at Ramona. Ang tunay na yaman, pagpapatuloy niya, ay hindi nasusukat sa halaga ng damit na suot mo, sa tatak ng sapatos mo, o sa dami ng taong humahanga sa'yo. Ang tunay na yaman ay ang puso mong marunong magpatawad, magmahal, at tumulong kahit sa mga taong minsang nagpabigat sa'yo. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. Isa sa mga napaluha ay si Ramona, na ngayon hindi na nakaupo sa pinakatuktok ng eksena, kundi sa gitna ng mga ordinaryong ina, katabi ng anak at apo. Pagkatapos ng programa, lumapit si Marco kay Selena. May hawak na maliit na kahon. Bakit parang kabado ka? Tanong ni Selena habang inaayos ang mga papeles. Selena, panimula ni Marco. Alam kong matagal ka nang lumalakad na mag-isa. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong tulungan kang ipagpatuloy ang lahat ng ito. Hindi lamang bilang partner sa trabaho, kundi bilang partner sa buhay. Napasinghap si Selena. Dahan-dahang bumukas ang kahon at nakita niya ang isang simple ngunit makintab na singsing. Marco! Selena de la Cruz. Seryoso niyang sabit. Will you marry me? Ilang sandali ng katahimikan, pero nang tumulo ang luha ni Selena, sabay ng kanyang pagngiti, malinaw ang sagot. Oo. Lumipas ang ilang buwan at sa isang simpleng garden wedding na dinaluhan ng mga bata sa foundation, ang mga volunteer at ilang piling kaibigan, opisyal nang naging mag-asawa sina Selena at Marco. Wala mang engranding gown na gawa ng international designer, wala mang 5 palapag na cake o TV coverage, pero puno ang kasal nila ng tapat na pagmamahalan at pagbabalik loob. Si Letty habang hawak-hawak ang bulaklak ng anak ay tuluyang napaiyak. Wala na ako mahihiling pa, wika niya. Ang anak ko minsang tinawanan ngayon ay inaapakan ng bulaklak habang sinasalubong ng respeto. Samantala si Alden ay tahimik namang nanonood mula sa di kalayuan. Kasama ang anak niyang si Gio, sa mga mata niya ay wala ng inggit. Wala ng habol. Tanging paggalang na lamang sa babaeng minsan niyang minahal at ngayon naging simbolo ng isang matagumpay na puso. Mama Selena is strong. Bulong ni Gio habang kinakawayan si Selena. Ngumiti naman si Alden. Oo anak. At dapat maging gaya niya ka rin. Hindi lang matalino kundi marunong magmahal ng totoo. Sa gilid niya si Ramona ay tahimik ding nananalangin. Hindi para balikan ang nakaraan kundi para panindigan ang bagong simula. Isa siya sa mga unang sumuporta sa mga proyekto ng foundation ngayon. Nagbago na siya. Hindi dahil napilitan kundi dahil naliwanagan. Makaraan ang kasal, itinayo ni Selena at Marco ang Pusong Buo Foundation. Isang non-profit na nagbibigay ng full scholarship at libreng therapy sa mga kabataang may trauma, lalo na sa mga nabuli o nanggaling sa wasak na pamilya. Isa sa mga pangunahing donor, si Ramona Villarosa. Bakit mo ginagawa ito, Ma'am Ramona? Tanong ng isang batang volunteer na minsang nag-interview sa kanya. Ngumiti si Ramona at walang alinlangang sumagot. Dahil minsan akong tumapak sa isang puso na dapat ay minahal ko. At ngayon natutunan ko na ang aral ng pagmamahal. Gusto kong itama kahit ang huling bahagi ng kwento. Sa huling bahagi ng araw, habang nakaupo sa duyan sa veranda ng bagong tahanan nila ni Marco, pinagbasta ni Selena ang paglubog ng araw. Tahimik, mapayapa. Lumapit si Marco bitbit ang mainit na tsaa. Para saan yan mga ngiti mo? Tanong nito. Para sa sarili ko, sagot ni Selena. Dahil sa lahat ng pinagdaanan ko, ito lang ang sigurado ko. Pinili ko ang tamang laban. At kahit ilang beses akong pinabagsak, bumangon pa rin ako.
Hindi para gumante kundi para lumago. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, walang pangako. Tanging katiyakan na kung sino man ang totoo, ang may puso, ang marunong magpatawad at tumayo sa gitna ng unos, siya ang tunay na panalo. Ang babaeng tinawanan noon bilang sales lady, ngayon kinikilala na sa buong bayan bilang pinuno ng may pusong wagas. Tagumpay na hindi binili ng yaman, kundi ng kabutihang loob. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sales lady ka lang. Anong ginagawa mo sa party na?